and then 10 lang dato. Okay, magandang gabi ating lahat. Ang susunod na topic sana natin dito pagkatapos ng topical, textual na. Kaso, kailangan natin ng maraming examples para ma-master natin yung textual sermon at hindi muna tayo uusad sa topical, mag-practicals muna tayo dito. Ide-demo ko dito yung paggawa ng sermon, yung karaniwang ginagawa ko, and then pagka-demo dito, at least ang gagawin nating pattern ngayon, may sinend si Pastora Joanne doon sa chat group na draft ng sermon niya, i-build natin kasi pagkakita ko doon, hindi siya, though may structure siya, pero ituturo ko yung neatly na paggagawa. I understand na ginawa ni Pastora Joanne dito ay isinulat niya lang, itinipe niya sa cellphone nito. So of course hindi mo ma-arrange yan. Pero I will demo dito. So ang ginagawa ko, i-upload ko lang itong mag-upload tayo ng blank screen para makita ninyo kung paano mag-structure. So lumabas ka. Yun. Nakikita ba ninyo? Ayan, usually ang ginagawa ko, isinusulat ko muna yung structure ng sermon. So ang unang ginagawa ko, ito sinusulat ko. Ang pinakauna sa tinuro natin is big idea. So ayan, and then ang sinusunod ko diyan is theme, yung tema or title natin. And then pagkatapos, dahil this is topical, so wala tayong text, magsusupporting text ka sa mga bawat division mo, so walang running text. Pero pwede ka pa rin mag-insert dito ng text. For example, ang team, big idea, team, and then dito is, sige, lagay natin yung text lang kasi yung ginawa kasi ni Pastora Joanne is yung kwento ni Samson. And saan mahahanap yun, Pastora? Kwento ni Samson. That is Judges, di ba? Judges chapter 16. Okay, Judges chapter 16. Yan na lang ang ilagay natin. So, yan. And then, introduction, and then sinusulat ko muna ng ganyan, proposition, and then is stands for interrogative sentence, the question, and then transitional sentence, nilalagay ko lang ts, and then naglalagay ako ng dahil 3-point sermon si Pastora, lalagyan natin ng 1 space 2 space 3. And then, ito wala na. And then, nilalagay ko yan, conclusion application. So, ganito ang ginagawa ko. Pag gumagawa ko ng sermon, inuuna ko muna yan and then nag-fill in the blank ako. So, ang big idea, ano yung gusto mong i-communicate sa mga sermonan mo, Pastora. I think sa ginawa mong sermon, ang big idea is Christians or believers, natin lang yun. Believers should be faithful to their relationship with God and not, anong sasabihin natin dito? And should not have a forbidden ito kasi yung title ng sermon ni Pastor forbidden relationship
relationship with the world. Okay? So, yan yung big idea na nakikita ko sa sermon ni Pastora. So, ang title or tema niya is Forbidden Love, di ba, Pastora? Forbidden Love. Well, Okay. So, yan yung ginawa niyang kwan. Tingnan natin mamaya kung paano natin i-build dito. So, ayan, introduction. Skip muna natin yan. Dito sa proposition, nandun na sa taas eh. We should not... Uy, ba't napunta yan? We should not fall in love and have relationship with the world. Okay, para masundan niyo yung ginagawa ko, you can go sa ating chat group and nandun yung isinir ni Pastora na sermon. So yung sermon ni Pastora is just type niya lang. Ang dinidemo ko dito is that makikita niyo yung neat na pagkagawa ng makikita niyo, ma-appreciate niyo yung flow niya pag naka-structure kayo ng ganito. So yan yung proposition niya. Kasi yung ikukwento niya is yung kwento ni Samson. So, ayan, forbidden love. Ang question ni Pastora dito, na nilagay niya is, why is the relationship of Samson and Delilah forbidden? Bakit pinagbabawal yon? So yan yung sasagutin mo. Ang bawat division mo sana, ito yung tip ko sa inyo, na ang bawat division natin sumasagot sana sa question. Kung ano yung nilagay mong interrogative sentence, pag hindi sinasagot ng ilalagay mong divisions yung tanong, something is wrong. Or yung ginawa mong sermon, it does not flow. So, magandang pang-check mo yan, yung IS. Okay? So parang, why is the relationship of Samson and Delilah forbidden? So, ayan. Ang gagawin mo dito, bakit forbidden? Yun yung question mo. I will give three reasons. So, yung ginawa ni Pastora, I will give 3 reasons why the relationship of Samson and Delilah is forbidden. Okay? So, yan. Magbibigay ako ng 3 dahilan kung bakit ipinagbabawal or mali. So, ayan. Bakit pinagbabawal o mali ang pagmamahalan ni Samson at Delilah. Una. So, ganito ang gagawin ninyo. Yung i-build nyo muna yung skeleton. I-build nyo muna yung skeleton and then tsaka kayo magdadagdag ng mga yung laman, sabi nila. So, skeleton muna. Pag nabuo mo yung skeleton, saka kabalikan mo, makikita mo yung flow and then you start building bawat point. So, yung inilagay ni Pastora Joanne dito sa ayan, dito, ito yung sinulat niya eh. Because Samson fell in love with the wrong person. Because Samson fall in love with the wrong person. So, yan yung nakikita. Ay, hindi pala makikita. Hindi makikita. So, ayan. Why is the relationship of Samson and Delilah forbidden? So,
sasagutin natin yon. Unang point ni Pastora, because Samson fell in love with the wrong person. Susulat natin dito. It is forbidden because Delilah is a wrong person. Grabe, mapanghusga tayo Bakit wrong person si Delilah? Tanong. Bakit? Kasi according to the scripture, kung babasahin mo kung bakit mali para kay Samson si Delilah is because Delilah is a woman from Palestine. Lugar niya 16 Palestine dito sa Valley of Sorek. So sa Valley of Sorek nakilala niya itong magandang dilag na to. So from here, this is a valley of Palestine. So sa mga Hudyo kasi, ipinagbabawal ng Diyos na makipagrelasyon sila sa mga hindi Hudyo. Bakit pinagbabawal ng Panginoon? Because the Lord is discipling them or training them to be a holy people, a separated people, set apart people for Him. So, siya lang yung sinasamba nila and they follow God, and lahat na kasi ng pagsamba ng nasa paligid nila is pagsamba sa mga Diyos-Diyosan or sa mga huwad na Diyos. So, ganon. Pinagbabawal ng Panginoon. Lalo na si Samson, dahil si Samson ay isang Nazarite for a chosen, a set apart one for the Lord. So parang kung sa panahon sana natin, minister pa man din to, parang pastor ito Parang ganun sana. Kasi he is a judge in Israel. Okay, laktawan muna natin yung explanation diyan. Kumpletuhin muna natin yung 3 points natin. 3 points natin. So, yung point ni Pastora sa outline niya, number 2, ay because Samson's relationship with Delilah is full of red flag. So, yung tanong natin, why is the relationship of Samson and Delilah forbidden? So, ayan. Gagayahin natin yung pattern number 1. It is forbidden because it is a relationship with many red flags. Yan yung sinabi kasi ni Pastora, full of red flags daw. Bakit full of red flags? Naglulukuhan sila So pagbabasahin mo yung kwento, si Delilah, tinatanong niya kung ano ang sikreto ng lakas ni Samson. So ang sinasabi naman ni Samson, nagsisinungaling naman si Samson. Puro kasinungalingan yung sinasabi niya, which is red flag na rin kay Samson yon. Tapos hindi ba nakakaamoy si Samson na bawat may sabihin siya kay Delilah, mamaya may mga sundalong papatay sa kanya. So red flag na pareho Red flag na sila pareho. So parang ganon. So and then pangatlo, ang point na gustong hindi na topical to Pastora, naging expository ka na dito, naging historical sermon. So ayan, ang point ni Pastora dito, because Samson, ano yung pangatlong point mo Pastora? Because Samson broke the commandment, yun ba? When, Pastor? Kung sa tayo sinabi ni Pastora, break the commandment. Pero sabi ko kanina, magiging redundant yun, Pastora, kasi yung pagmamahal na nga lang yung pagmamahal ni Samson kay Delilah, breaking the
covenant na yon, breaking the covenant na. Kasi una, may asawa na to eh. May asawa na si Samson, so breaking the vow of marriage na. Tapos, ito, nangangalo niya. So si Delilah, ito, kinuha pa niyang girlfriend niya, hindi pa Hudyo. So, pangalawang breaking the commandment na yon kasi so break niya yung law of marriage. O pangalawa, break niya yung law nila as a chosen set apart people. So, kung sasabihin natin because he broke the commandment, magre-redundant. So, ayan. Dito sa pangalawa, breaking na rin yun kasi nagsisinungalingan sila pareho eh. So, breaking the code of moral codes. So, magiging redundant. Kaya ang suggestion ko dito, ang nangyari kasi dito, naging honest si Samson, sinabi niya lahat kay Delilah. So, parang ang nangyari, i-give up niya yung connection niya sa Panginoon kasi is ang connection niya sa Panginoon ay yung vow of Nazarite. He was chosen by God. And then, parang ganun. Dahil sa pagmamahal niya kay Delilah, dahil sa pagmamahal niya, parang isinuko na niya yung relasyon niya sa Diyos para sa ganun. Mas matimbang si Delilah kaysa sa Panginoon, yung vow niya. So parang yun. So kaya ang suggestion ko dito, it is forbidden because his relationship destroy or ano ba? Destroyed, gamitin muna natin tong destroyed. Magayos tayo mamaya. Destroyed is vow to God. Okay? Or, yeah. Ito na lang. Ganito nyo i-check kung ang suggestion, ang tip ko dito is you check kung sumasagot siya sa IS ninyo, yung interrogative question. Why is the relationship of Samson and Delilah forbidden? It is forbidden because Delilah is a wrong person. It is forbidden because it is a relationship with many red flags. It is forbidden because his relationship destroyed his vow to God. So yun. Yun yung makikita mo na may flow siya. Kasi sumasagot siya. Okay? Sumasagot siya doon. Now, balik tayo sa introduction, proposition, conclusion. So, conclusion. Dito, mag-a-add ka na ng mga paano ka magdadagdag dito. So, ito, palitan natin ng mga points, bullet points. Magnan tayo dito and then maglagay tayo ng bullet points. Ang bullet points, ito yung mga gusto mong diinan. So, ayan. It is forbidden because Delilah is a wrong person. Mag-isip ka na ng mga verse na gusto mong gamitin dito. So, bakit wrong person si Delilah? So, i-explain mo dito. So, ang gagawin mo dito, explain that for the Jews, they are not allowed to marry with Gentiles. So magre-research ka tungkol diyan. So
because God set them apart for His purposes. Okay? So kuwan ka na diyan, mag-meditate ka na lang diyan. And pwede mong gamitin dito. I-research mo ito, pastora. I-research mo to, bakit ipinagbabawal? Bakit ipinagbabawal? Ang gagawin nating structure dito sa sermon mo para hindi siya para maganda yung flow niya. Magbibigay ka ng information. Magbibigay ka ng facts. Ayan. Ayan. And then, fact about the Jew. So, ayan. And then, yan yung isang pang-support mo bakit forbidden ang si Delilah. Pangalawa, pwede mong i-suggest ko dito, magbigay ka ng supporting verse. First, saan natin mahahanap yung do not be equally yoked with the unbeliever? So, alam na natin yung verse na yan. So, type mo lang sa Google, do not be equally yoked. I think it was written by Paul. So, makikita natin ito sa 2 Corinthians. Kaya napakabilis gumawa ng sermon ngayon because we have Google. Google is your friend. 6:14. So, anong nangyari doon? 6:14. So, tama ba? Tingnan nga natin kung tama yon. Do not be unequally yoked with the unbelievers, for what partnership can righteousness have with the wickedness? So, ayan, expound mo ulit yan. And then, ang maganda rito, gumawa ka na rin magbigay ka ng isang illustration. Magbigay ka ng isang illustration and then magbigay ka ng application dito. So isang unit. So ano yung ginawa mo dito, pastora? Tingnan natin kung may pwede tayong gamitin dito. So ayan, I think ang ginawa mo may explanation ka dito kasano ka nga na fall in love kinila kay mo. Yung question mo rito. So there is kasi ang ini-emphasize mo dito, pastora, is the attraction eh. Tama, di ba? Kasi tumitingin si Samson sa panlabas. So yun yung parang dinidiinan ni pastora dito. And how we fell in love, example, David to Bathsheba, nakita ni David ni Bathsheba. And then nag-example ni pastora dito na during the time of Noah, nakiasawa dagiti babae kadagiti wrong angels, fallen angels. So attraction, I think yun yung dinidianan ni pastora. Eve when he was tempted, it means attraction ulit. Pero pag ganito kasi pastora, mag-example ka ng ganito, lalayo ka sa kwento. Lalayo ka sa kwento. Kasi dito pa lang sa kwento, ang dami mo nang ma-expound dito. Ang dami mo nang makwekwento. Mag-stick ka lang sa kwento, ang dami mo nang ma-explain dyan. So, magbigay ka rin ng isang illustration dito. Maganda itong illustration kay illustration na gamitin mo dito. Pwede mong gamitin si Eve. 'Di ba si Eve is the lust of the eyes. Nakita niya, maganda. And then, yung the desire. So, ayan. Maganda rin na ikon mo dito. Either gamitin mo si Eve, yung illustration mo dito, ilagay natin dito. Eve's downfall because of her
lust of eyes, blah, 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 flesh. Parang ganon. Or another, pwede mo ring gamitin dito, another thing, pwede mo ring gamitin na another illustration dito, yung ginabit mo si David, dahil nakita niya si Bathsheba. Si Bathsheba na maganda, makalimutan na niya na wrong yon. So, ayan. So, wrong kasi, bakit wrong? May asawa si Bathsheba eh. May asawa si Bathsheba. So, asawa pa ng sundalo niya. So ayan. And then, so illustration. Ni-illustrate mo yung concept ng wrong relationship. Wrong person. So, mas maganda tong David and Bathsheba kasi wrong person. So, ang application mo rito is ang magandang application mo dito, Pastora, is that yung believers should not fall in love with the world and things of the world. So, ayan. Pwede mo rin gawing application ang ayan. So kung may mga MU, ano yung MU? Mutual understanding, maling ugnayan. Maling ugnayan. So may nanliligaw sa iyo, tapos alam mo na ngang yung nanliligaw sa iyo, may asawa rin. So parang ganun, mga common sense na, pwede ka na magpasok diyan ng mga application. Okay? So, ayan, madali namang matandaan yung mga yan. So, parang ganun. You can, ang dinidemo ko sa inyo is not necessarily the sermon. Ang dinidemo ko sa inyo is how to build the structure. So, nagbigay ka ng isang fact, nagbigay ka ng isang verse na nagpapalakas sa argument mo dito na may maling tao, may maling bagay. Nagbigay ka ng illustration, nagbigay ka ng application. So, pwede kang mag-application sa point by point para pagkatapos mo ng sermon, pagdating mo sa conclusion, huwag ka nang mag-application doon. May application ka na sa bawat punto. Okay, pwedeng ganon. And then sa pangalawa naman, galin natin ito. Paano mo patatabain ito? Kasi skeleton lang yung meron. Maglagay ulit tayo ng points, your guide for discussion. Magandang kopyahin rin natin yung patterns natin sa taas. Ayan. Because it is a relationship with many red flags. So, anong kwan mo dito? Do you know that when someone means did you know that someone who aims to kill you Ayan, parang maglagay ka na. Alam mo ba na pag ang isang tao ay gusto kanyang patayin, pinipirahan ka lang, parang mga ganon. Sa katotohanan na hindi ka niya mahal, parang ganon. Nabulag ka lang sa pag-ibig. So parang ganon. And then ikwento mo na yung relationship nila. Hindi ba nakakahalata si Samson na magtatanong yung babae na magtatanong kung bakit
makalakas siya, paano yung sikreto ng lakas. Pagkatapos ng sasabihin niya, ang daming gustong pumatay sa kanya. Parang common sense. Verse 3. Anong ginawa mo dito, Pastora? Sa pangalawa. Because Samson's relationship is full of red flag. Okay? Trick 3 times. So, ayan. Sabihin mo yung trick 3 times sa Judges 15. So, lagay natin yung emphasize mo na yun. Judges 16 verse 5. Yung basa mo ng text yan. So, and then, magbigay ka ng isang kwentong illustration. Kung may experience kang pastora na regarding sa mga panloloko sa'yo, mga ganon, pwede. Or mga common na pelikula na nag-i-illustrate ng red flag sa relationship. Meron yung yung si kwento ni Manny Pacquiao, yung nawawala raw yung ref sa bahay nila, na-misplace niya lang raw, bininta na pala ng boyfriend niya. Parang ganon. Maglagay ka ng illustration and then maglagay ka rin ng application. You start, yung tipo, you start building your main divisions muna bago nyo palaguin. Yan yung bago nyo palakasin yung bawat division. Okay? So, ayan, it goes on like that. Ganyan yung ginagawa ko na application. Gisip ka na ng many red flags. When it brings you far from God, parang ganyan. So, ayan. Okay lang ba, Pastora? May question kayo dyan? Nasusundan niyo ba yung pinaggagawa ko rito? Ano Pastor. ginagawa mo na Topical ba? Ito kasi, topical sana. Kaso ang nangyari na dito, nagiging expository na kasi yung kwento ni Samson Kwento yung ni Samson. Pwede pa ring topical kasi kung babasahin mo naman yung kwento ng Samson and Delilah, hindi naman tungkol sa pagmamahalan nila yung topic Ang topic naman dun yung kasablayan ni Samson. Pero nagtatopic ka in this sense, nagtutuon ka sa maling pagmamahalan nila. So parang ganun. This is topical pa rin. Yun lang, nakulong ka na sa basically parang textual na ito. Kasi may napunta doon, parang Kasi naka-stick na siya sa kwento Yun yung kasi sinabmit ni Pastora Joan na parang expository topical na to. Expository topical. So, but ang ina-emphasize ko dito is it's not the content of the sermon. Idinedemo ko sa inyo yung gamit ng structuring. Tingnan niyo pag naka-structure ka na ganyan, ang orderly ng flow of thought mo. So alam mo yung sunod-sunod na didiinan mo, bibigay ko muna ito. Parang ganon. It is forbidden because his relationship destroy his vow to God. So, ayan, bigay ka rin ng fact dyan. So, what is the vow of
nasa right. Something na hindi alam ng marami. Bow of the nasa right. So, parang they are set apart for a certain role, and while they keep their bow sa kanya kasi is hindi niya pinuputol yung buhok niya. Actually, this is an argument na bakit paano nalaman ng mga tao na mahaba raw yung buhok ni Jesus Christ. So, ayan, dito nang galing yan. Kasi si Jesus Christ is Nazareno. So he is a Nazarene from Nazareth. And most likely he has the bow of the Nazarene. Marami kasi sa mga lalaki sa kwan na they set apart sila ng kanilang mga magulang, or they nagbabaw sila sa religion nila and hindi nila pinuputol yung buhok nila. So ayan, yan, magbibigay ka lang ng isang something to know na ano tong bow of Nazareth, kasi karamihan naman hindi alam yan. So, ayan. Pwedeng magbigay ka ng verse regarding sa Nazarite. Si Jesus Christ, pwede mong gamitin illustration si Jesus Christ dito. Jesus was always effective because he never compromised his vow to God. Diba? He is sinless. He is sinless. So parang ganon. Ito yung kaibahan niya kay Samson na pwede mo ring i-versus dito. I-versus yung si Samson kasi pwede mong illustration to, maganda ito. Illustration 2. Pwede mong gagawin dito si Jesus. Di ba pinapalitan yung temptation kay Jesus is that kung yung tinapay para sa hinihingi ng Panginoon. So, ang hinihingi sa kanya ng Panginoon is that fast for 40 days, and gusto ni Satanas na i-compromise niya yung fasting niya by making bread. Another is that yung he jumps on the cliff, and he jumps on the cliff and asks angels to catch him. Parang ganon. And then yung have all the kingdoms but bow to Satan. So parang ganon, the temptation of daming hinihingi ni Satanas dito si Samson to give up his anointing for the love of Delilah. Tinampu-tampuhan lang nila bumigay na, marupok, parang gano'n. So parang gano'n yung kwan. And then application, maglagay ka ng application mo dito. So do not be conformed. So yan, pwedeng gamitin mo ring verse ito. Do not be conformed. I think nasa Romans ba to? Ito yung problema ko. Memorize ko yung mga text, pero hindi ako sigurado sa mga kasanahan. Do not be conformed to this world, to the pattern of this world. Nakikita natin yan dito sa Romans 12:2. So ilagay natin ito. Romans 12:2. Okay? So application.
Pwede mo ring illustration dito. Dagdag mo illustration 3. Si Esau. Giving up his inheritance for a soup. So, ayan, illustration 3. Ay, oo, maganda, Pastor. So, dito naman sa application, so, do not give up eternity for temporary things of this world. So, parang ganon. Pero parang ganon yung kwan. So, eto mga examples ko lang ito. Mga examples ko lang na kwan. But you can build up. Yung ang pino-point out ko lang dito the orderly na kwan. Una, yung ine-emphasize ko is that yung tanong mo ay should be sinasagot ng iyong divisions. Maganda kasi yung flow pag ganon. So, and then yung proposition mo, we should not fall in love and have relationship with this world. Yung big idea, believers should be faithful to their relationship with God and should not have a forbidden relationship with the world. Now, yung conclusion mo, yung sinasabi ko, dinadala ko yung big idea ko sa conclusion. Conclusion is a summary. You give a summary of what you discussed. So, ayan. Paano natin sa summary yun? Samson had a strong relationship with Delilah. Point natin dong sa una. Even though she's Gentile, even though lagyan na lang natin dito. Lagyan natin. Para madaling pag maganda ang pagkaka-outline mo kasi madali lang sundan yung flow mo. Summary of what you discussed. Samson had wrong relationship with Delilah even though she's a Gentile. Una. Even though there are so many red flags, even though it cost him his anointing, it cost him God. Di ba pinanawan sa una na Apo Diyos? It cost him God. And One, Pastor. namatay God siya. left Samson. So, ayan. So, and then ilagay natin dito. Balikan mo. We must be faithful to our relationship with God and should not have a forbidden relationship with the world. Ayan.
proposition, we should not fall in love and have relationship with the world. So, similar kasi similar yung proposition saka big idea. Halos pareho yan yung thoughts niya. So, ayan, pwede sa conclusion mo mag-challenge ka. Challenge ka. Anong i-challenge mo? So, parang ask if God is requiring them to give up something. So, ayan. Ask if. So, parang ang target mo dito to be compromising. Yan yung unang. Tapos dito naman to be repenting. So, ayan. To be compromising as if God is requiring them to give up. Ways. And then dito naman sa repenting, yung nakakaramdam na ng paghipo ng Panginoon, ang gagawin mo dito, invite them to rededicate their love for God. And then, ano pa? To the repenting, to pwede rin yung ano ba? Ang pangit naman gamitin yung word na unsaved. To be sabihin natin. Ang gagawin mo rito, anong gagamitin nating termino dyan? Invite them to accept the Lord in their life. And ayan. Parang ganon dito, ilalagay mo na rin yung mga target mo na application ng kwan. So parang ganon ang titingnan ninyo pag maganda, ito yung na-appreciate ko rin sa kwan. Kung titingnan mo, very neat yung kwan. Dito sa introduction mo, paano ba ang introduction natin? Mag-isip ka ng kwan. Or magtanong ka dito. Tell a story about being something na magpapatawa sa kanila. Tell a story about being marupok. And then ayan. And then point out that many times in one way or another we are hawatan nyo dagitan.
And then shift invite people to reflect if their ano ba? We are tell a story about being marupok, point out many times in one way or another. We are nag-iingalog na tayo. Yan, preposition. Dito pag nakukumpleto mo kasi ito, nakumpleto mo yung flow. Dito pa lang makikita mo na yung pag magdi-deliver ka. Believers should be faithful to the relationship with God and should not have a forbidden relationship with the world. Yan yung gusto mong mangyari. So, theme is forbidden love. So, hahanguin mo siya sa Judges 16 introduction. So, ayan, magkwento ka ng iyak ng iyak, tapos tinext lang, nag-sorry lang sila, tinanggap na ulit. Parang ganun. And then invite people to reflect on the relationship with God. May mga time ba na hindi tayo sa relationship natin sa Panginoon? So we should not fall in love and have relationship with the world. So why is dito isisingit mo rin yung okay. O yan, magkukan kang ganyan. And then dito, ayan, magkwento ka na. Summarize mo. Makikita mo dito yung paano ka mag-flow Summarize the history of Samson. So, ayan. And invite people to reflect if the relationship with God is or invite the people to reflect if mga example lang ito. Kasi dito, ma-check mo na dito yung yung magkakasunod na paano mo mag-flow. And then kasi dito, tayo, kagaya ba tayo ni Samson? And then proposition. We should not fall in love and have relationship with the world. So parang ganun. Why is the relationship of Samson and Delilah forbidden? I will give you 3 reasons why the relationship of Samson and Delilah is forbidden. Una, it is forbidden because Delilah is a wrong person. So alam nyo ba sa mga Hudyo, hindi sila pwedeng makipagrelasyon o makipag-asawa ng Gentiles. Dahil set apart sila, gusto ng Panginoon na hindi sila mahawa sa mga mindset ng mga tao sa paligid nila. Gusto ng Panginoon na iniwanag nila or ituro nila ang mundo sa pagsamba sa tamang Diyos. So 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked to unbeliever. I-explain mo ito na yung verse na ito ay hango sa pananaw na yung mga Hudyo. So ayan, si Samson kasi nagmahal siya na dahil sa nakita niyang maganda lang si Delilah.
So ayan, lust of the eyes, lust of the flesh, and then ayan, nalaglag sina David, yung mga pinakamatitinding tao sa Biblia, nalaglag sila dahil sa dito. So ayan, temptation of this. So believers should not fall in love with the world and the things of the world. Ayan, explain mo na sometimes may mga bagay ang mundo na ino-offer niya, mali yung mga yan. Or maling relationships, mga ganon. And then pangalawa, bakit, so, babalik ka ulit doon, bakit ang relationship ni Samson and Delilah are forbidden? Una kanina, it is forbidden because Delilah is a wrong person. Pangalawa, it is forbidden because it is a relationship with many red flags. So ayan, alam nyo ba, pag pinapatay ka ng isang tao, ginagatasan ka, inuubos ang pera mo, hindi na pagmamahal yan. Ang pagmamahal, pagbibigay sana, hindi pagkuha. So parang ganon. Judges 16:5, ayan, ini-strokan ni Delilah eh. So ayan, illustration, magbigay ka ng mga illustration. So ayan, mga application, may mga bagay ba na humahatak sa atin mula sa Diyos? Mga bagay na red flag na pumapatay sa ating relasyon sa Panginoon. Ayan. And then balik ka ulit sa kanya. And then forbidden because his relationship destroyed his vow to God. So it caused him to abandon God and God to abandon him. So ayan, explain mo na yung vow of Nazarite. Ano ito? Romans 12:2. Do not be conformed to the pattern of this world. So ayan, illustration. Magkwento ka na lang na magkwento dyan. And then you shift to conclusion. Nakwento ko sa inyo yung kwento ni Samson and ni Delilah na pinurso niya pa rin yung MU, maling ugnayan. Kahit alam na niyang Gentile si Delilah, alam na niya, ang daming red flags, kakapahamak niya. Alam na niya na, ayan, ikakamatay niya, ikakasira ng relasyon niya sa Diyos, pero ganun pa rin siya. Pag-aralan natin ito and matuto sana tayo. We must be faithful to our relationship with God and should not have a forbidden relationship with the world. Meron ba dito ang sa tingin mo para ka noon give up with something? Why not surrender it to the Lord? And then meron ba rito rin yung na-convict ng Panginoon and you want to rededicate your life to the Lord? Come to the altar and we will pray for you. Meron ba rito ang gustong talikuran ang mundo? Gustong mag-umpisa ng relationship sa Panginoon at maging faithful sa Kanya? Offer your life. So, parang ganon. And then you come altar call or you close in a prayer. So, parang ganon na. So that is tingnan nyo yung structuring. Ito, ang ginagawa ko rito para madaling mapansin, binobold ko yan. Yung mga madaling makita. Para alam mo na yung pag nakaganyan yung structuring mo, kasi i-deliver ka ng sermon, hindi ka madaling maligaw pag nag-deliver. So that is a inspired ng craft ni Pastora Joanne na sermon. Hindi siya exact na pero inspired from that, nag-craft tayo ng bago. So ayan, hindi pareho yung mga points namin, may mga illustration si Pastora. You can So this is an example and mag-craft kayo ng ganito ninyo. Mag-craft kayo ng ganitong yung outline and i-submit niyo at i-check natin. Tingnan natin if how can we develop it more. Okay? So ayan. That's our lesson for this evening. It's already tagal na pala. Kala ko saglit lang tayo. So ayan, Pastora Joanne, okay ba? Okay, Pastor, ang ganda. Pwedeng i-post i-JGC tayo ata naramid mo, Pastor. Send ko na lang and pwede mong integrate yung naglagay-lagay lang ako rito. You can freely advise. Para masulutan medyo structure na. So, ayan. Yan yung tinuro ko to sa Bible School, Ilocano nga eh.
big idea, kapanunutan, tema, teksto, pakauna, singasing, proposition, saludsod, transisyon, awan nilukanan na dito, cambio. So, ayan, punto, and then conclusion. So, ayan. Sige, send ko jay Pastora. So, dati sa lodsod pa, sakbay tayo nga i-close. It's already 11:40. Pastor. Apa? The structure na dito, it can be useful on the amin na the class and the sermon, the topical kan kwa. Yep, basically, ang pinagkaiba lang ng topical at textual, ang topical kasi wala siyang ginagamit na ano yun, may Baka yung headset mo, Ate Maria umuugong. So ayan. Ang topical wala siya nito, itong text. Wala 'yan. Yung topic lang and then you go on with that discussing the topic, inilalagay mo ang text mo dito. So itong ginawa kasi ni Pastora Joan, naging hybrid siya kasi parang topical siya, naging expository yung form niya. So pagdating sa topical na pag-aaralan natin later, ito expository na kasi yung kwento eh. Ang maiiba lang sa textual may text ka at yung text ang magdidikta ng mga divisions mo. Pag-aaralan natin 'yon na susunod. Halos similar lang lahat. Ito yung walang pinagkaiba. Ito lang yung talagang pure topical, wala yan, hindi ko ilalagay yan. Ganyan. Pero para may guide ka na mag-i-stick ka sa kwento ni Samson, nilagay ko yung So, ayan. But that's how the structure na sinusunod namin dito. So, ayan. Yan yung flow na tinuturo. So, ang dami kong paano ba? Hindi ko paano kung i-flow sana yung Every sermon ko kasi, kinakraft kong ganito. And then, sinisave ko. May folder ako na 2025. And then, yung 2025, every Sunday, ganyan. Nakaganito yung mga sermons ko. Nakaganito sila. So, kaya yung seminars, may nag-invite sa akin kung ano yung, for example, may in-invite ako bukas, sa Friday, in-invite ako Friday na mag-speak sa leveling up, or tama ba? Tawag nila, level up sa graduation graduation mass ng school dito sa Lawig. And alam ko may nag-speak ako na ganun noon. So sa Westville. So ni-search ko lang 'yon, and then I saw that message. And then ni-review ko and then ayan, may material na ako. I build up, mag-iiba na lang ako, i-re-pattern ko na lang kasi ibang application rin 'yon. Pero may setup na ako, may kabisado ko na. So ganun ginagawa ko, na sinusulat ko ng ganito. Kung hindi kayo sa computer gumagawa, I suggest na bumili kayo ng notebook at saka pad paper. Okay, sa pad paper kayo magsulat ng mga draft. At kapag na-finalize na ninyo, ilipat ninyo sa notebook. And that, you have a notebook of sermons na dala-dala ninyo lagi. So parang ganon. Lahat ng sermons ninyo, lagay nyo yung petsa. So binibigay kong tip, pag diniliver ko sa Hong Kong, isusulat ko yung petsa doon, saka yung Hong Kong. Para next time na in-invite ako sa Hong Kong, alam ko na na-deliver ko na sa Hong Kong yung message na yon. Parang inulit ni Pastor yon. Kasi hindi mo matatandaan kung saan mo din i-deliver yung mga messages na nakrakraft mo. So parang ganon. And that's what I learned kay Pastor Peter. He is crafting sermon na may notebook siya. Okay? So, ayan. So next, I think we will start on Sunday. Titingnan natin kung mag-move na tayo sa topical or pag-aaralan natin yung mga magawa ninyong message.
So, yeah, I think one Sunday pa, sa Sunday pa, pag-aaralan muna natin yung kwan. Mag-submit kayo ng kwan and then i-testing natin, pag-aaralan natin. Okay? So, that's for now. Tutuloy natin sa Sunday ulit. Sige. So, let us pray. Lord, maraming salamat at sa pag-aaral namin ngayong gabi, even sa example namin, Lord, this is a message na nangungusap sa amin. We thank you for reminding us through the story of Samson, Lord, na sometimes ang linaw-linaw ng mga bagay na ikakasira namin, but we insist. Lord, help us. Tulungan mo kami, Lord, na we've learned this story, Lord, and may we not repeat it in our life, O God. Tulungan mo kami, Lord. Strengthen us. Bigyan mo kami ng kalakasan. Your grace, let it sustain us. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. At kahit sa pag-craft nila, Lord, ng mga assignment sermons nila, mangusap ka sa kanila, guide them, Lord, sa mga lessons na gusto mong ituro, ipaunawa sa kanila, Lord, na hindi lang requirement, kundi a revelation to them, O God. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Kahit yung mga manonood sa recorded version, ikaw ang gumabay sa kanila. Ang hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Pastor. Send ko ito. Send ko doon sa chat group. Well, it's mo. God bless. Sige. Good night po. Thank you, Pastor. Oh, thank you. Thank you po.